Ambiguous vote, ibig sabihin, hindi klaro yung pagkakashade. Thank you. Pwede ring lumabas, misread ballot. Hindi maayos yung pagkakabasa. Or, pwedeng lumabas, invalid ballot. Alright. Pag ambiguous mark, isusoli sa botante para ayusin yung pagmamarka. Fi-feed ulit. Pag binasa, good. Pag hindi binasa, check ulit. Pero pag misread ballot na yung lumabas, hahayaan ho yung botante na i-feed. Kung ganyan yung pag-feed, mali. Babalik ta rin, i-feed ulit, mali. Other side, hanggat basahin 4 na beses. Kung ayaw pa rin basahin, kukunin yung balota, isasantabi, isasama ho, mamarkahan sa likod, rejected. Okay? Rejected ballot na ho yan. Ang kasamaan ho dyan, hindi ho binibigyan ng replacement ballot ang rejected ballot. So pag hindi nabasa ang balota na dahil rejected siya, yun na yun. No? Next slide, please. Ayan. Pagtapos na yung election day, may pipindutin doon na close. Pipindutin yung close voting. So, pag yung close voting na pindot, yung saan finifeed yung balota, magsasara na yon, hindi natatanggap ng balota yon. Okay? At automatic ho na magbibilang yung PICOS. At magpiprint ng 8 kopya. Automatic po yun. Magpiprint ng 8 kopya. Pagkatapos magprint, next slide, pagkatapos magprint ng 8 copies, doon na ho, dapat ikabit yung BIGAN o yung modem o yung VSAT. May pipindutin yung mga DEI doon, lalagay ulit yung PIN, magta-transmit siya. So, dapat binabantayan nyo yung screen habang nangyayari yan. Para nakita nyo nagta-transmit ba o hindi. Pagka nag-transmit, magpiprint uli ho ng 22 copies ng election return. Next slide, please. Next slide ulit. Next. Ayan. Saan ba napupunta yung election returns na yan? Binibigay ho yan sa munisipyo, Board of Canvassers, sa COMELEC, Provincial Board of Canvassers, sa Citizens Arm, Dominant Majority, Dominant Minority Party. May isang kopya sinasama sa ballot box at isang kopya para sa Provincial Board of Canvassers. Next slide, please. May napupunta sa mga accredited major political parties, local political parties, sa broadcast and print media, yung ABS-CBN, Inquirer, GMA, local broadcast, print media, and Citizens Arms. Ayun, no. Yung Citizens Arms, yan ho yung mga PPCRV, NAMFREL. Ayan. Next ho. Pagkatapos ho nyon, magpiprint pa ng audit log. Audit log. Ano naman tong audit log? Kung makikita nyo, doon sa mga naka-encircle, merong oras. Kita nyo, upper right, may oras. So, each and every activity ho, may konting galaw lang sa PICOS, nilalag niya. Sinesave niya kung anong oras yan, at lalabas dun sa audit log kung ano nangyari. Ayan po. Importante din ho yan. Kasi yan yung nagre-record ng mga ginagawa ng machine. Di ba ho? At meron siyang timestamp. So alam nyo, sa ganitong oras, may finid na balota. Sa ganitong oras, binuksan yung PICOS. Sa ganitong oras, nag-print ng election return. Next slide, please. Ayan, nakalagay kung ano yung activity, nakalagay anong oras, nakalagay anong date. Next slide, please. And next slide ulit. Huwag na yung manual, diretso na tayo sa electronic transmission.
Ayan. So, pagkagaling sa baba, sa presinto, yung election returns, pag na-transmit, kung saan-saan pumupunta yan. Hindi yan isang transmission lang. Diretso sa COMELEC Central Backup Server, diretso sa KBP server, diretso sa Municipal City Board of Canvassers. Pagka doon naman sa Municipal City Board of Canvassers, doon sa canvassing laptop, nag-aantayan ho doon. Aantayin na nag-transmit or aantayin na nadala yung backup flashcard. Pagtapos na rin ho yung bilangan doon, aakyat sa probinsya, saka aakyat sa national. Okay, so ano yung mga backup plan dyan? Next slide, please. Continuity plan. Alam nyo, dahil nga machine ng gamit, marami hong pwedeng masira. Ang dami. Paano pag ayaw mag-scan ng balota yung makina? Lahat ng balota ayaw i-scan. Paano pag na-scan niya, ayaw niya mag-print ng election return? Or ayaw niya mag-print ng nag-print siyang election return, ayaw niya mag-transmit. Or nag-transmit yung PCOS, ayaw naman tanggapin nung laptop ng canvassing. So, ano mangyayari? Next, please. Kung ayaw gumana, ayaw mag-scan ng balota, pwede hong gumamit ng spare PCOS. Hindi naman ho kasi lahat ng PCOS ginagamit. Meron ho dyan spare. No? Kada munisipyo may isa, dalawa na spare. So kung available po yun, pwede yun. Kung hindi, pwede hong antayin na yung PCOS sa kabilang presinto, yun yung gamitin para magbilang. Okay? Pwede hong ganon. Pero aantayin mo muna na matapos yung PCOS sa kabila. Pag natapos yung PCOS sa kabila, itong PCOS sira, ayaw mag-scan. Kukunin lahat ng balota na sa ballot box, i-feed ng BEI, sunod, doon sa PCOS na galing sa kabila. Pero, syempre, babaguhin muna yung mga compact flashcard. At meron silang pipindutin para ma-reconfigure yon. Okay? Kung lahat ng PCOS masisira, well, hindi pa naman nangyayari yan. Palagi namang may PCOS na gumagana. Next slide, please. Paano pag nag-scan, ayaw mag-print? Ganun pa rin. Antayin matapos yung PCOS sa kabila, kunin yon, kakabit, papalitan ng flashcard, i-reconfigure, doon magpiprint. Next slide, please. Ito yung importante. Paano pag nag-print, ayaw mag-transmit ngayon? Kung ayaw niya mag-transmit, kukunin ho yung flashcard. Yun yung, well, yung una ho, ang nangyaring practical dyan, ayaw ng modem, hihiram ng modem sa kabila or hihiram ng bigan sa kabila. Kung ayaw pa rin, kukunin yung flashcard. Yun yung dadalin sa canvassing. And sa huli ho, pag nakapag-transmit pero ayaw magbilang dun sa canvassing laptop, usually ang ginagawa, papadala ng canvassing laptop na panibago galing sa COMELEC. So, sige, may mga tanong ba kayo so far? Wag ho kayong mahiya. Sound check. Yes. Saan po? Sir. Magandang hapon, Attorney. Ang una pong tanong ay sa testing and sealing ng mga PCOS Yes, sir. bago ito i-deliver sa clustered precinct. So, paano natin ma-assure na yung mga PCOS machine wala talagang laman yung mga compact flashcard nito? Ayun po. Magandang tanong ho yan. Nakalimutan ko palang banggitin, paano nyo malalaman kung kailan yung testing and sealing na yan? Yung nga po pala, kailan po nakalimutan ginagawa mo. itong testing and sealing? Opo.
Yung election officer po na lokal, maglalagay po siya sa bulletin board sa munisipyo, sa syudad, at sa labas ng opisina niya. Maglalagay siya ng notice kung kailan gagawin yung testing and sealing. Ayun po. So, mga 10 days before, mga ganyan. So, mga bandang May 3, May 2, dapat meron na hong notice yung election officer kung saan at kailan gagawin yung testing or sealing. Doon lang ho sa bulletin board sa labas ng opisina niya. Okay. Yan yung testing and sealing ho, pagdating nyo doon, edi andyan, ang daming tao, andyan yung PCOS machines, andyan yung election officer, andyan yung mga BEI. Malalaman ho natin na walang laman yan kasi, wala yung screen. Yung dito ho, sa screen, yung touch screen, meron hong counter yun sa baba. May counter ho yun. Makikita nyo ho yun na ballots, 0. Okay? Tapos, pagka ho natapos na yung final testing and sealing at i-re-initialize yung PCOS na yun, magpiprint din ho ng report yun na lalabas 0. Tapos, sa election day, bago magsimula yung voting, magpiprint din ulit, lalabas din na 0. So, ilang beses ho lalabas yun na 0 yung laman ng boto. So, makakasiguro ho tayo na walang nakasave doon sa compact flashcard. Okay. Thank you po, Attorney. Sa counting of the votes naman, so ang nagka-count ng votes ay, so yung PCOS machine na dineliver sa cluster precinct, ang laman ng po nun ay compact flashcard. Yung pong GPRS, hindi pa po ilalagay. Hindi pa po ikakabit. Hindi pa po. Okay. Ikakabit lang yun pagka tapos na yung voting. Nag-print na nung 8 kopya ng election return. Okay. Dito po sa compact flashcard, ay halimbawa po, hindi po, dito po ba nai-store yung mga, yung mga votes? Dito po ba nasa-save? Parang cellphone, ang katumbas po niyan, parang SIM card, gano'n. Actually, yung pinaka-importanteng kung saan na-store, saan natatala. Tsaka siya yung pinagkukuhaan ng data na itatransmit sa canvassing, yun yung flashcards. Kaya napaka-importante nun, yung flashcard na yun. Actually, pag nagkaroon ng protesta later on, doon sa counting, halimbawa, experience ko sa House of Representative Electoral Tribunal, nung nag-manual counting,